Kamusta po kayo dyan? Happy Monday po sa ating lahat. Magandang umaga. Ayusin ko lang po to. Yun. Siguro mas okay ito. Yan nyo na yung view Magandang umaga sa lahat ng Pasigueño. Ito po yung ating Monday morning updates. Gaya ng sinasabi natin, dahil wala po tayong flag ceremony, ito po yung paraan natin para makapagbigay ng announcements. Kasama na rin yung mga announcements para sa ating mga empleyado. Pero ngayong umaga, dahil may meeting din po ako ng 9 a.m., hindi po masyadong mahaba ang aking updates. Yung iba siguro sa post na lang or sa Public Information Office or PIO page ng Pasig. Sana lahat po kayo naka-subscribe po, naka-like o at least naka-follow doon sa post ng ating PIO page. Kasi minsan hindi naman ako nakakapag-post. Sila po yung nagpo-post ng mga announcements natin. Lalo na yung mga detalye, minsan general lang yung pinopost ko. Sila nagbibigay talaga ng mas specificong announcements. So sana mag-follow kayo dun sa page. I-follow nyo po yung page ng Pasig Public Information Office o PIO. So ngayon po, magbibigay lang po ako ng, again, mga updates. Magfo-focus po ako dun sa health updates. Dahil nakikita po natin, unang-una, bumababa po ang bilang ng COVID-19 sa Pasig at pati sa buong rehiyon. Alam niyo, pag tiningnan niyo yung curve ng buong rehiyon ng NCR, halos po yan, parang magkasunod lang po o sabay-sabay po yan. Ibig sabihin, pag tumataas ang bilang sa Pasig, tataas din po ang bilang sa Taguig, sa Mandaluyong. Dahil nakikita nyo naman po paano yung border natin, yung boundary natin sa isa't isa. Ang NCR talagang isang malaking rehiyon na hindi mo naman masabi na yung taga Pasig sa Pasig ka lang o yung taga Quezon City dyan ka lang sa hindi po. Talagang nagko-cross tayo ng boundary. Marami pong taga Pasig sa QC nagtatrabaho, sa Marikina nagtatrabaho, marami din naman taga Marikina at QC na sa Pasig nagtatrabaho. So talagang magko-cross tayo ng boundary. Kaya mapapansin nyo, sabay-sabay talaga umaakyat at umababa yung bilang ng kaso sa COVID-19. So kahit na mga Metro Manila Mayor, 17 mayors kami ng Metro Manila, lahat tayo sinusubukan gawin ang best natin. Pero ang totoo niyan, kailangan teamwork po ang bawat mayor, kasama po ang national. Kailangan nagtutulungan tayo, lahat ng mga ahensya na yung MMDA, Metro Manila Council, lahat po, DOH, DILG, DSW, kailangan nagtutulungan po ang lahat. Dahil yan lang po ang paraan para masolusyonan natin itong COVID-19 ng unti-unti. Okay, so, siyempre tayo bilang LGU, ginagawa natin ang best natin. At ayan po, i-report ko sa inyo ngayon na maganda po ang bilang natin. Dahil nung August 31, ito po, di ba, after GCQ, nakita natin parang pataas ng pataas. Kinabahan tayo dahil pataas ng pataas talaga ang kaso sa buong NCR, sa Pasig. Umabot tayo ng 2,200 cases. Pero ngayon, malinaw na malinaw po yung downtrend ng ating mga kaso o bilang ng COVID-19. Sa ngayon po, meron tayong 300 cases na lamang mula sa 2,200. So, wala pang kalahati ng kalahati. So, maganda po. Ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Ibig sabihin, maganda yung ginagawa. Hindi lang dito sa Pasig, kundi sa lahat ng mga lungsod at munisipalidad dito sa NCR. So, yan po ang aking magandang balita sa ating lahat. Mula 2,200 cases of COVID, ngayon nasa 300 cases na lang po tayo. Pero ito po, word of warning po sa ating lahat. Dahil madali po sanang sabihin na, mula 2,200, ngayon 300 na lang. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-relax. Pasyal-pasyal na tayo, pwede na tayong gumala. Sana hindi pa po. Okay? Sana ngayong bumababa ang bilang ng kaso, mas lalo tayong mag-ingat. Lalo na pag nandun tayo sa mga high-risk areas o kung saan mataas yung rate ng contamination or infection.
Lalo na po kapag baka yung iba sa inyo, yung mga nanonood po, nagtatrabaho sa opisina, yung iba baka papuntang opisina ngayon, nakasakay sa jeep, nakasakay sa bus. Dito po natin kailangan talagang mag-ingat na pag maraming tao, huwag tayo magtatanggal ng mask. Kapag kung maaari, pagkakain tayo, pag lunch break, maliit na grupo lang. At kung sino yung kasama nyo sa lunch, dapat sila lang yung lagi yung kasama nyo sa lunch, no? Huwag pa iba-iba. Ito po yung mga safety precautions na pwede natin gawin para talagang bumaba na yung kaso. Kasi ngayong bumababa yung kaso, ang sinasabi nga ng ibang mayor, ito magandang sinabi kagabi nung nag-meeting po kami ng mga ibang Metro Manila mayors. I hope he doesn't mind na banggitin ko, no? Kasi maganda yung punto ni Mayor Lino ng Taguig. Na ito po, habang bumababa yung kaso sa NCR, maaaring tumataas naman yung kaso sa ibang mga kalapit nating probinsya. Halimbawa, sa Rizal, sa Bulacan, maaaring yung mga nagtatrabaho doon, pupunta naman dito sa Metro Manila, dito magtatrabaho, so tataas ulit yung kaso. Pag dito naman tumaas sa kanila, bumaba naman, babalik naman doon, baka mamaya maging cycle lang to. Bumababa sa ibang lugar, tataas sa ibang lugar, bababa sa lugar na yun, tapos parang nagiging paikot-ikot. So, ibig sabihin, kailangan talagang habang bumababa yung kaso, dinodoble pa natin yung pag-iingat natin. Baka may nanonood po na business owner, lalo na yung may-ari ng mga restaurant kung saan talagang binababa yung mga mask natin. Sana sumunod tayo dun sa ang tables natin. Sa Pasig po ito, tables natin 3 meters apart. Kung pumunta yan ng kung magkakasama yan, okay lang, same table sila, pero yung susunod na table dapat 3 meters apart, ang dami na namin napapasara, nasususpinde. Ayaw naman namin gawin yun. Alam mo, ayaw po namin magpasara ng restaurant, ayaw namin magpasara ng grocery o ng tindahan. Pero kung nakikita natin may violation, kailangan talaga natin gawin. Ngayon, nahuhuli ba natin lahat? Maaaring hindi. May nakakalusot ba? Maaaring opo, may nakakalusot. Pero wag na nating intayin. Magkusa na po tayo. Nasa atin ang responsibilidad. Nasa sa bawat mamamayan, empleyado ka man, manggagawa ka man, o may-ari ka man ng isang kainan o restaurant, magkusa na po tayo. Magkusa po tayo. Let's take the responsibility. Let's put it on ourselves to end COVID-19. Ang pamahalaan natin, ginagawa pong lahat. Maaring minsan may mali, may pagkukulang, kahit saan naman po. Pero gawin natin ang makakaya natin bilang mga individual din. Bago tayo manisi ng iba, tingnan natin ano ba yung pwede ko pang gawin sa sarili ko, ano ba yung pwede kong gawin para mas lalo tayong mag-ingat, para mapababa yung bilang ng COVID-19 sa ating lungsod. Pero muli po, maganda po ang ating bilang ng kaso. Dito sa Pasig, mula 2,200 na kaso, 300 na lang. So, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin, paigtingin pa natin. Huwag tayo mag-relax. Huwag tayo mag-relax. Gawin pa nating mas intense ang ating pag-iingat, kung posible yun. Okay. Ngayon, isa po, di ba sabi natin, paigtingin natin. Imbis na mag-relax, na bumababa yung kaso, galingan pa natin. Tingnan natin, ano pa ba yung pwede natin gawin? Ito po yung Pasig Pass. Ngayong araw na ito, required na para makapasok sa City Hall. Susunod po, pati yung mga ibang city government buildings. Sa palengke, malapit na rin natin to implement. Ngayong araw na to, ngayong Lunes, hindi na kayo dapat papasukin kung wala po kayong Pasig Pass. Napakadali lang naman po ng Pasig Pass. Pupunta po kayo sa pasigpass.pasigcity.gov.ph. I-click kayo ng sign up. I-fill up nyo po yung form. Kung hindi po kayo marunong, medyo nahihirapan kayo, humingi na lang po tayo ng tulong sa iba. Sa baba po, meron naman pong help desk para diyan, para sa mga hindi masyadong magaling sa teknolohiya. Kagabi si mama ko humingi ng tulong sa akin, paano ba yung Pasig Pass? May mga tanong siya tungkol sa email, paano daw hindi niya ma-access yung email. So ano po yan, yung email tinanggal natin bilang required kasi alam natin hindi lahat ng tao may email. So basta pag may tanong kayo,
ah, ayan po, meron tayong help desk dito. Eventually, pati sa mga barangay, maglalagay tayo ng help desk. Basta download nyo na po. Kahit hindi nyo pa siya magamit sa ngayon, hindi pa siya required sa mga grocery, although nakikipag-ugnayan na sa atin ang ibang mga opisina, ang ibang mga establishmento, para po sa implementasyon ng Pasig Pass. Download na natin. Isa po itong contact tracing solution na mapapadali ang buhay ng mga seso natin, mas protektado pa ang datos ninyo. Dahil hindi na po yung fill out kayo ng fill out ng form sa mall, tapos ilalagay nyo sa Dropbox, walang mangyayari sa Dropbox, madalas nananakaw pa yung impormasyon ninyo. So, ito po, sa amin lang mapupunta, kahit ako, hindi ko matitingnan yung personal yung impormasyon, yung seso lang, tapos yung mga seso natin, strict adherence to the Data Privacy Act. So, safe na safe po mas safe po yung datos ninyo dito po. Hindi po, Android phone nyo, iPhone, kahit ano po, basta may access sa browser, may internet access, kahit sa computer pwede, sa laptop, sa desktop, kahit saan po, sa tablet pwede. O yun. So, download your QR code now, pwede nyo siya i-print, pwede po siyang i-save sa phone, pwede siyang i-screenshot, para sa mas mabilis na access. Hindi ko po mapakita sa inyo, kasi yung QR code ko doon sa Pasig Pass, nandito po sa phone na gamit ko ngayon, so hindi ko mapakita sa inyo. But kung paano ko ginagawa. Ang ginawa ko, sinave ko siya sa lock code ko. Ayan, sinave ko sa lock code ko, so pipindutin ko lang yung power, lalabas na siya kaagad. Okay, tapos papakita ko na sa guard na gano'n. So, yan po, Pasig Pass. Please download now. Kung may problema, ayan ho. Ano po yung sabi? So, hindi ko mabasa yung comment. Ito. Okay, ayan. So, next, mga health protocols po natin for updating this week. Base po ito, alinsunod po sa mga guidelines din na ibababa sa atin ng IATF, ng national. Okay, so pag sinabi ng national na pamahalaan, ito may adjustments tayo, ito po yung sumusunod po tayo. Siyempre, meron tayong sariling guidelines din, pero yung pinaka basic na guidelines niyan, galing sa national. Bakit ho? Una, dapat sumunod po tayo sa otoridad. Pangalawa, kailangan pare-pareho o halos pareho o at least may similarity yung mga pulisiya ng mga LGU. Gaya ng sabi ko kanina, ito po team effort, lalo na within NCR. Pero kahit po yung mga kalapit natin, mga munisipalidad o lungsod ng Rizal, kailangan ikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Kailangan similar yung pulisiya natin. So, kunyari po, itong pagdating sa curfew, kahit sabihin natin, tingin natin, dapat mas, gantong oras, so kailangan, or mas maganda, iisa ang curfew ng buong rehiyon. Syempre, kung magtatrabaho ako, kunyari, tatrabaho ko sa Pasig, nakatira sa Marikina, ang hirap naman kung tatawid ka lang, magkaiba na yung curfew. So, dapat pare-pareho po yan. At rest assured, ng mga mayor ninyo, ng mga mayor ng NCR, nakikipag-ugnayan yan sa isa't isa at maganda ang teamwork natin. So, hindi ko po muna i-announce, pero kasi baka mamaya, baka marinig nung iba, tas akala nila implemented na siya today. Hindi po, hindi ko muna i-announce, pero abangan nyo po yung post ko at yung post ng Public Information Office. Malamang yung iba mababalita din naman, kagaya ng curfew. So, magkakaroon tayo ng changes sa curfew, sa age ng pwedeng lumabas, sa bilang o capacity sa religious gatherings, mga misa, service, at may konti pang iba na minor na lang. Pero yan po yung tatlo na medyo mag-iiba this week. Sa age, curfew, religious gathering. So, abangan po natin. Okay, lagi tayong updated, dapat lagi tayong manood ng balita, maging updated tayo sa mga verified pages ng ating lungsod, lalo na po ang ating PIO page. Again, please subscribe dahil hindi ko po mababanggit lahat ng announcements dito, lahat ng detalye. Kailangan po ina-update rin po natin ang ating mga sarili. Yan po yung sa health. Panghuli na lang po yung sa tablets. Again, kailangan matapos po ako in 5 minutes. Okay, kailangan bago 8:45 makaalis na po ako dito. But
Ito po, last yung sa tablets natin, ongoing po. Marami na pong nagpo-post daw, marami na pong nag nag ah, nag-text sa akin, nag-message sa akin na natanggap na daw nila yung mga tablets natin mula sa iba't ibang pampublikong paaralan ng Pasig. Okay, so yung detalye niyan, yung proseso, alamin niyo po sa school, ano? Ah, kung ano yung petsa na pupunta yung mga magulang doon para manatili po yung social distancing, hindi po sabay-sabayan. Yung notaryo, kailangan po natin yan, yung affidavit of guardianship, dahil requirement po yan sa atin. Siyempre, meron din tayong COA, Commission on Audit tayo, ang lungsod, pera ng taong bayan ang ginastos natin dito. So may mga requirements po yan sa amin, sa LGU. Kaya nagpapasalamat po ako dun sa mga nagmamagandang loob at nag-offer ng libreng notary services, free notary services. Yan, nakita ko sina Attorney Tantan Ambrosio, sina Attorney Ayan Sia, dating konsehal Ayan Sia, nagpapanotaryo sila ng libre. Para malaking tulong po ito sa ating mga mag-aaral at sa mga magulang, pamilya nila. So, thank you, Attorney Tantan, Attorney Ayan, kung mapanood niyo po ito o marinig niyo po ito. Maraming salamat sa serbisyong binibigay niyo sa mga Pasigenyo. Thank you. Yan, so yung tablets, again, makipag-ugnayan tayo sa mga paaralan kung paano natin makukuha yun. So, ganun din, yung mga iba, yung may mga laptops, ganun din po. Teachers natin. Yung sa PLP, actually hindi ko alam yung process kung paano po yung sa PLP. Basta na-turn over na natin sa school admin ng PLP, kayo na po ang bahala paano makipag-ugnayan sa kanila. Okay? Yes, supposed to, yung nagtatanong messenger, tinitingnan ko na lang, baka may mga frequently asked questions, pero yan po yung main announcements. Yung sa tapat loan, talaga mahigpit tayo doon, pero magsi-second batch na po tayo. Okay, malapit na tayo mag-second batch. Hopefully, within this week, ipupush ko yung team natin para ma-submit na. May ginawa tayong bago with Paymaya, na may binigay sa, hindi ko na alam yung technical, pero may binigay sila sa atin, or ibig sabihin, may binigay sila parang access sa atin para mas may control tayo at mas mapapabilis yung disbursement natin dun sa tapat loan. So, okay po yan. Hopefully, mapabilis. Marami kasing nagsasubmit na kulang ang requirements. Ngayon, kaya tayo mahigpit sa requirements pagdating sa tapat loan, dahil ito po, una, pera to ng taong bayan, pera ng taxpayer. Hindi ito para sa akin ipamigay lang ng kahit kanino. So, kailangan alinsunod po ito sa ating layunin na stimulate ang lokal na ekonomiya sa paraan ng pagbibigay ng small loans sa ating mga maliliit na negosyante. So, kailangan mapatunayan na maliit ka talagang negosyante na meron kang plano para sa negosyo mo. Hindi pwedeng bigay lang tayo ng bigay ng pera. Okay? So, kailangan merong katumbas na plano yan. May business plan, may paperwork yan. So, mahirap man, pasensya na kung mahirap talaga, pero maunawaan sana natin na kailangan natin gawin to. Kasi ito, hindi lang ito para dun sa mabibigyan ng pera. The goal here is to stimulate the economy dahil alam po natin, medyo bumaba po ang pagtakbo ng ekonomiya sa Pasig, sa buong bansa dahil sa ECQ. So, let's help each other. Magtulungan po tayo. Basta kompleto yung requirements, mapapabilis po ang disbursement natin ng tapat. Hindi rin naman po pwedeng isa-isa lang yung i-disburse natin. Sayang sa resources ng gobyerno yon. So, maging po tayo. Yung scholars, so may nagtatanong po na scholars, General Assembly po ng second batch sa Sabado. Ayan, so excited po akong makita kayo kahit virtually o online muna. Huwag na muna tayo mag face-to-face na General Assembly. Medyo po yan, alanganin po yan. So, sana muna sa Saturday. Okay, so yan po muna ang aking mga announcements. Kung may mga frequently asked questions, ibabato ko po yan sa PIO natin para masagot po nila, matugunan po nila ang ating mga concern, ang ating mga problema. Yan ho, yung sa high school. Yan. So, within October po, yung po yan. Within October or all throughout October, bibigay. Tandaan po natin, more than 150,000 yan. Meron pa tayong repeat order ng tablets para sa mga late enrollees at transferees. So, maging magpasensya po tayo. At sigurado naman po makakarating. Importante, makukuha nyo po yung mga tablets niyo, magagamit niyo sa buong school year. Hopefully, one school year lang po itong distance or blended learning natin. Pero, mangyayari lang po yan na isang school year lamang kung
lahat po tayo ay aakuin ng responsibilidad dito sa COVID-19 at sa pagpapababa ng bilang ng COVID-19. Mag-ingat po tayo. Ngayon mababa po ang kaso ng COVID o bumababa. Hindi ko masabing mababa kasi 300 is still 300. Pero mula 2,000, 300 na lang ngayon. Double time tayo sa centralized quarantine facility. Yung ospital natin, napakaganda ng track record. Mababa ang mortality rate. So ito po, tuloy-tuloy lang po tayo. Paigtingin pa natin. Magtulungan po tayo. Mag-cooperate po tayo. Kakayanin natin to. Hopefully, malapit na. So, maraming salamat. God bless po sa lahat ng mga nanood. Para po sa mga hindi nakanood, sana ikwento po ninyo sa kanila. Yung mga empleyado naman po natin, okay, tuloy-tuloy po ang ating regularization program kahit nasa gitna tayo ng pandemya. Siguraduhin niyo po kompleto yung mga requirements ninyo. Okay, basta alam niyo naman tayo, lahat ng pwede ibigay sa empleyado gagawin natin. Dahil gusto natin ilayo yung mga empleyado natin sa politika. No? So, pag maganda track record, qualified, promote natin yan, regularize natin yan. Mahirap yung ginagawa natin. Ni-create ng bagong permanent position, tinatanggal yung lumang casual para yung casual maging permanent na. Pero tuloy-tuloy po yan. Ano? So, para sa mga nagtatanong kung ano yung Pasig Pass, tingnan nyo na lang po sa mga dati kong post or sa post ng PIO. Maraming salamat. Have a great week, everyone. God bless you. God bless Pasig City.